treat our employees like a family. Siyempre, kailangan number 2, hands-on yung second generation owner, meaning the owner. Ang first owner kasi, ang first generation kasi, sabihin, yun yung naktayo ng negosyo. Second generation, yun ay yung tumatabang ng negosyo. So meaning, the first generation is my mom and dad, the second generation is yung anak. Okay, ano pa question? Paano lumago? Natanong lang yun. Through networking, yung paglago, through branching. So, yung specific pong program na na ginagawa niyo po? Specific program? Ano bang klaseng program Yung yan? mga naitutulong niyo po sa mga tao. Specific? Helping people? Ano ba specific helping people natin? Na tinutulong namin sa tao. What I know is yun nga easiest nung pag naglabas ka ng motorsiklo kasi ang down payment lang ng motorsiklo para magkaroon ka ng motor is just only 2,900 pesos. So, when you give us a down payment of 2,900 pesos, pwede ka na magkaroon ng motorsiklo. At kumita ka na daily na 300 pesos. So, meaning, magkakaroon ka ng income na 300 pesos daily sa loob ng 40 days, magkaroon ka ng 100 pesos. Eh, ang hulog lang ng motorsiklo, mga 2,500. So, meron ka na magiging net income ng 7,500 pesos. So, yung 7,500 na yun, mabubuhay mo. So, pagtitinda ng motorsiklo, actually there's a quality. Doon sa competitor, we're just selling the same quality, the same brand of motorcycle. Okay. Ang advantage lang pag bumili ka sa Wheeltech at saka sa peer marketing is yung good service. Kasi all competitors are selling same brand of motorcycles. Okay. Halos pare-parehas din ang presyo yan. So ngayon, what can we offer for our customer is a good service. Di ba po marami pong aksidente pong nangyayari na-involved po sa motor. So, ano po masasabi niyo doon? Number 1, ang may kasalanan yan, ang nag-approve yan, LTO. Ang masasabi ko dyan, okay, kung kailangan, meron naman tayo ng design na programa or nagsasuggest din tayo sa LTO na sana huwag naman silang mag-approve ng driver's license na nag-drive ng motorsiklo na without any examination and without any actual driver na pag-exam. So, kailangan gawin ng LTO yun. At always na kailangan siguro para hindi din ma-aksidente yung tao or whatever, eh, kailangan magsuot sila ng protective gears pag sila yung nag-drive ng motorsiklo. Ano ba? So, sir, konting message po sana sa mga motorista natin. Ang motorista, Nasa TV ba yan? okay, ang isa lang number 1 message ko sa mga nagmumotor, be more defensive driver. Wala nang iba and wear all times protective gears. That's it. And a disciplined driver. Tatlo lang yun ha. Discipline, be defensive driver, and always wear protective gears. Okay ka na, hindi ka na madidisgrasya. Okay, sir. Thank you po. Okay na tayo.